no? Senator Marcos grills government execs on absence of AKAP list. Okay, nagtataka si Amy Marcos. Kami po, nagtataka po kami, no? Mamimigay kayo ng ayuda, may pera na, tapos wala pa palang recipient. Hindi po namin alam paano kayo nakapag-come up ng ganyang kalaking pera na ibibigay nyo sa AKAP kung wala naman pala kayong recipient pa. Parang pwede po ba yan sa ibang departamento? Halimbawa, sabihin po ng DPWH, pengin na lang pera, tsaka kami maghanap ng itatayo. Di po ba para ka makahingi sa proseso ng budget? Di po ba para ka pera na lang kung yung budget mo ay para sa burial? Kasi hindi mo pa alam kung sino yung mamamatay. Di ba? Kasi kung wala kay ideya, meron lang daw guidelines. Hindi ba tama yung binibintang sa inyo na ito nga ay gagamitin sa patronage politics? O, yan yung binibintang ng mga, sino ba nagbintang yan? Alam ko hindi ako kasi hindi ko maiisip yung patronage politics eh. Bakit walang recipient tapos bibigyan nyo ng pondo? O kung emergency man yan, bakit walang lumalabas, wala kayong nilalabas ng mga recipient, pangalan na recipient? Saan namin makikita yung mga binigyan ninyo ng ayuda kung totoong tao ba yan? At nang matanong din, kung sila ba ay tama yung sinasabi ninyo na tanggap nila, kasi kung totoong tao yan, matanong din natin. Nakalagay po rito 10,000 ang tinanggap nyo. Totoo po ba 10,000 na tanggap nyo? Kasi wala, ang pangit po kasi sa lahat nitong namimigay tayo ng ayuda nang wala naman direksyon. Naalala ko yung ayuda ni Tatay Digong, panahon ng pandemya, may mga pangalan po yun. Kaya nga hindi ka pwedeng basta pumila dyan dahil kung wala kang pangalan Nakita po naman natin bakit po. Tapos ganun din po, di ba? Yung umatin din sa pamimigay nila ng ayuda, may mga pangalan din. O bakit po ngayon walang mga pangalan to? Mga bibigyan nyo ng ayuda, bakit walang mga pangalan? Kung kailan mag-eleksyon, walang mga pangalan? O yung nabigyan nyo na, eto bibigyan pa lang Okay na walang pangalan, baka sabihin nyo. Kasi kung sino lang yung maapektuhan, okay yan. Yung mga nabigyan nyo na po, asan po yung mga pangalan? Yung sa mga yan, sa Makati Business Club. Sabi na ayon sa Makati Business Club, yung budget natin, patronage politics, di ba? Si Apa Ongpin. Talagang pag walang pangalan talaga, patronage politics yan. Kasi ang binibigay kasi nila per region, senator. Walang 10K, 3K lang. Nakakatawa. Yan pala, no? Meron din pong info na pagbabawal na po yung pamimigay. Speaking ng nabasa ko lang na pinag-aaralan na po na magbigay po ng 10 days before election, ipagbabawal na po yung pamimigay nitong mga ayuda. Tama naman, kahit nga 1 buwan sana, Comelec Alam nyo kung bakit? Pag yan natuloy na, dapat po talaga yan kasi ang iniiwasan po natin yung vote buying. Ngayon, mamigay kayo na mamigay, January, February, March. Dapat April, May. Wala na kayong payagan na mamigay ng ayuda.
Pero kung hindi talaga po pwede yung kasama yung April, tama po yun. Mayo, wala na dapat namimigay ng ayuda. Mawawalan po ng silbi ang pamimigay nila ng ayuda. Kasi ang mga tao, mga Pilipino, halimbawa na napamigay nyo ng March, ubos na yan pagdating ng eleksyon. Eh. Di ba? Marirealize ng mga tao, putya, wala naman tayong nahita rito. Kaya nga po ang bilihan ng boto, bilihan po ng boto, madaling araw. Yan yung mga nababalitaan ko, no? Madaling araw, kaya nga ang tawag dyan, gapangan. Eh. Madaling araw kayo gagapangin. Para press na press, uy, nagbigay si Mayor. 10,000. Oh. Alam nyo, ito sa totoo po, nakakasigurado ba yung mga mayor sa local pag namigay sila? Namigay sila tapos nakakasigurado ba sila na yung pinagbigyan nila ay iboboto sila? Malamang meron silang ano niyan, yung na-check nila, no? Madali lang naman yan eh kasi yung mga barangay alam nila, halimbawa isang buhos-buhos kasi yan eh. Pag mga namigay buong barangay. So pag yung barangay na to natalo ka, puta, kinuha lang yung pera. Kinuha yung pera pero hindi ka binoto. Pwede rin naman, no? May practicalidad din yun eh. Kung yung kalaban mo bumibili ng boto, pagpalagay na natin na hindi sigurado na pag bumili ka ng boto, iboboto ka ng pinagbili mo kasi wala na maresibo yan eh. Pero ano po yung practicalidad ng pagbili ng boto? Ganito po yan. Palagay nyo na kalahati. Alimbawa to sa barangay. Para madaling kwentahin, 200 ang botante ng isang barangay. Binili mo yan. Lahat yan, ginapang mo, 200. Namigay ka ng kung magkano man. Kalahati dyan, bumoto sa'yo. Di ba? At least, may kalahati ka nahita dun sa pinamigay mo. Kaysa hindi ka mamigay, at yung kalaban mo lang ang namigay, kalahati man lang katiyak ng kalaban mo na, no? Kasi minus yan. Pag bumoto sa'yo, hindi na buboto sa kalaban mo yan. +1 ka, minus siya. Kaya puwersado po bumili. Pag yung bumibili yung kalaban ng boto, puwersado ka rin bumili ng boto eh. Yun yung sinasabi ni Tatay Digong na pumareha sana kayo. Di ba? Nakikiusap si Tatay Digong, pumareha sana kayo na wag bumili ng boto kasi hindi makakabili ng boto. Unlike sa inyo, ang dami-dami nyo. Meron, yun, correct. Meron pa rin kalahati kaysa pinaubaya mo lang sa kalaban mo kasi naghihintay yung mga tao. Alam niyo po yung kultura ng mga tao na nabibilan ng boto. Sa mga mahihirap na lugar lang naman yan. Hindi naman po sila tatargetin nila yung mayayaman. Bibilin mo yung boto ng mayayaman. Hindi po. Sa mga mahihirap na lugar lang yung botohan ay yung bilihan ng boto. Nag-expect na rin po yung mga tao. Nasanay na sila eh. So kung sanay na yung mga tao dyan na bumibili kayo ng boto, pag hindi ka bumili ng boto dyan, pinamigay mo na kagad yung boto mo sa kalaban. Ganun po yan eh. Kaya mahirap pong pigilan yan eh. Nilegalize nila. Akala nila pag namigay ka ng ayuda. Ang tao po, pag naubos na yung ayuda mo, putya, dyan makakapag-isip yan. Kaya tama rin yan. Dapat before election, 10 araw o 1 buwan dapat, wala nang mamimigay ng ayuda. Ang nangyayari din yan, nababalitaan natin yan. Wala nang boboto, wala nang lalabas, may bantay. Alam mong ano na kalaban mo. Alam mo na ano na kalaban mo yan, na baluarte ng kalaban mo. Pwede rin yun, masigurado yun. Bilin mo sila para hindi na bumoto. Luwas na kayo ng Maynila lahat. Puta, luwasan ng Maynila.
Eh kasi maghahakot din yung ano eh. Hakutin din sila eh. Iba-ibang teknik eh. Yari tayo. Wala tayong pera. Pero kaya nga po, boto tayo. Hindi po dun sa machine ng ano eh. Yung machine kasi madali lang pong bantayan yan eh. Pucha, pag hindi mo binantayan machine, kasalanan na po ng politiko yan, di ba? Kaya ang tulong talaga natin, bumoto talaga tayo. Iboto natin, buhos-buhos. Straight tayo, straight. Okay, paano kayo, DSWD, pati po yung DOLE, tinitignan po, sino-sino yung, kasi malamang yung AKAP, dapat ang bigyan yan, yung mga kinakapos, di ba? Mga minimum wage earner. Eh wala po silang dala-dala. Sino yung mga minimum age earner? Baka maibigay naman yung AKAP na yan. Dapat mahigpit din. No? Siguraduhin nyo rin na yung AKAP kasi, ang pagkakaiba ng AKAP, kaya po tinutulak nila yung AKAP. Yun po kasing 4-piece sa mga pinakamahihirap yan. Eh pag nagtatrabaho ka, hindi ka na po kasama dyan, di ba? O paano nila babayaran yung mga nagtatrabaho? Doon po sa AKAP. Pwede dyan kasi kahit may trabaho ka, kapos ka lang sa kita. Yan po yung kahulugan kasi nung AKAP na yan, na medyo may kalabuan pa rin. Alam nyo po, wag nyo pong baguhin yung kasaysayan. Yung nangyari na mahirap po yan na baguhin. Di po ba? Wag nyo pong baguhin, no, na ipapabor ninyo parang inapi, no? Tandaan po ninyo eto pong si Laila de Lima, hindi po simpleng tao yan. Siya po ay magaling na abogado. In fact, siya po ay naging DOJ. DOJ secretary po yan. Kaya po, kung siya po ay nakulong, wag nyo pong baliktarin ngayon na pinakulong dahil kalaban ng pamahalaan. Hindi po. Eh kung lahat ng kalaban ni Duterte pinakulong, di dapat nakakulong si Trillanes, nakakulong si Leni, nakakulong sino pa ba? Yung mga lumalaban, sila Drilon, si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros. Hindi po totoo yung mga sinasabi nyo. Yan, pinangatawanan po ni Bato. Kaya nakulong si Laila de Lima, may warrant of arrest, at yung warrant of arrest dahil matatag po. Marami po siyang testigo laban sa kanya. No? Wag po nating parang parang aping-api. Si Laila de Lima po, nasaksi, alam po natin yung kaso diyan eh. Alam po natin na yung kinaso dyan kay Laila de Lima kung sino yung mga testigo laban sa kanya. Nakalive pa nga po yung congressional hearing na pinagtatawanan siya ng mga congressman. Dahil sa yung kay Jonel. Oh, Jonel. Tapos parang Badong, matatag pala eh. Marami palang testigo. Bakit nakalaya na si de Lima? Nagbaliktaran yung mga testigo. Yun nga, dun nga po ako nagtataka eh. Kung bumaliktad ang testigo at wala lang, pwede pala yung ganun. Di po ba? Kasi kung totoo po na walang kasalanan si de Lima at ang dahilan ng kanyang pagkakakulong ng 7 taon, pinagmamalaki, na pag-usapan lang natin dahil si Karen Davila ini-insist na mukhang pinaaamin niya si Bato de la Rosa na may mali o nagkamali sila. Hindi po nagkamali. May warrant of arrest. Merong ikinaso sa kanya. Ito po mga pinagtataka ko, no? Kung yung merong false accusation sa kanya, yung mga testigo, at siya po ay nakulong ng 7 taon, kung pinangangakam pa rin nila na wala talaga siyang kasalanan, bakit hindi niya idemanda yung mga nag-akusa sa kanya na naging dahilan ng kanyang, yung mga bumaliktad, perjury po yun.
Kung bumaliktad na sila ngayon, kaya nakalaya si De Lima, meron silang ginawa kaya nakulong si De Lima. 'Di ba? Bakit po hindi dinidemanda ni De Lima? Yun yung problema eh. Sila, nameke sila ng sinumpaang salaysay, kaya nakulong si De Lima. Kung susundan natin yung sinasabi ngayon nito nila De Lima, nameke itong mga tumestigo sa kanya ng sinumpaang salaysay. Bakit hindi mo ipakulong kung nameke? Perjury. Para makita ng tao na na hindi nyo yan pinabaliktad o kung ano pa man. O may kasunduan kayo. Sila ang dahilan kung bakit ka nakulong tapos wala lang. Parang ang hirap naman paniwalaan yun. Isisisi nyo lang kay Duterte. Yun lang po. Para malinaw lang po sa lahat na hindi po, magaling pong abogado si De Lima. Hindi po totoo na parang pinalalabas nyo na inosente yan na walang nagawang kasalanan na may tumestigo laban sa kanya. Prove na talagang yung mga tumestigo sa iyo ay peke yung ginawa nila noon, idemanda mo sila. Siyempre, hindi niya ididemanda yan. Okay. Pag nag-recant po, pag bumaliktad po yung testigo, pwede mo silang idemanda dahil 7 taong kang pinahirapan dahil sa mga testigo na to. Isip niyong posibilidad, pwede na. Kaya tahimik. Si Duterte tumestigo laban sa kanya. Isa pa, yung susi dyan, yung mismong kalaban niya noon, yung DOJ secretary noon, si Aguirre. Bakit si Aguirre na lang? Bakit hindi niya idemanda si Aguirre? Kung totoo na si Aguirre kasi yung naghanap ng mga testigo labang kay De Lima. Kung ayaw niya yung mga tumestigo laban sa kanya dahil nagbaliktaran naman, bakit si Aguirre ayaw niya na idemanda? Okay.